pabayaan. Samahan mo ako, O Diyos, sa madilim na landas ko. Wika niya, huwag kang matakot, ako'y kasama mo. Di ko hangad ang yaman, binigyang kasaganaan. Buwan, bituin, araw sa langit, aking napagmamasdan. Salamat, O Diyos, sa lahat, bilangin ang pagpapala. Darating siya kung kailangan ko, mananalangin lang. Darating siya kung kailangan mo, sa pananalangin lang. Ang kahilingan ko'y aliw kung ang bagay di nangyari. Wika niya'y aliwin kita, hindi babayaan. Samahan mo ako, O Diyos, sa madilim na landas ko. Wika niya, huwag kang matakot, ako'y kasama mo. Di ko hangad ang yaman, binigyang kasaganaan. Buwan, bituin, araw sa langit, aking napagmamasdan. Salamat, O Diyos, sa lahat, bilangin ang pagpapala. Darating siya kung kailangan ko, mananalangin lang. Darating siya kung kailangan mo, sa pananalangin lang. Tayo po ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos ng tahanan ay nasa mga langit. Salamat po sa umagang ito na kami po ay inyong iningatan, pinagkaluban ng panibagong araw, kasiglahan at kalakasan. Mahal naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo sapagkat nais po namin, Panginoon, na kayo ang aming makasama sa aming pong gagawing paglilingkod sa umagang ito. Nawa po, Panginoon, ang Banal na Espiritu ang siyang sumaamin. Ipagkaloob po sa amin ang karunungan, Panginoon. Pagpalain po ang aming mga tagapakinig. Tulungan sila, Panginoon. Kung sila man po ay nakakaranas ng kahirapan, kabiguan at mga sakit, Panginoon, inyo po silang damayan at samahan at pagalingin. Mahal naming Diyos, umaasa kami na kami po ay inyong bibigyan ng liwanag sa aming pong gagawing paglilingkod sa umagang ito upang kami ay magkaroon ng malalim na pagkakilala at pangunawa sa inyong banal na kaligtasan. Patawad po sa lahat ng aming mga kasalanan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay.
Good morning po sa ating lahat, mga giliw naming mga tagapakinig. Kami po ay inyong samahan dito po sa radyo natin 101.7. Sa umagang ito ay aming binabati ang ating pong mga tagapakinig dyan sa iba't ibang lugar ng Occidental Mindoro, Brother Tan. Yes, yung mga naaabot ng signal at saka yung nanonood sa Facebook Live. Opo. At siyempre, yung ating panahon ay talagang nagbabadya ng mayroong kunting ulan, Brother Yes, Tan. at yan ay pagpapala, showers of blessing. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon sapagkat tayo po ay talagang malapit nang magtapos sa ating buwan ng July. Yes. At ngayon po ay July 29. Aba. At siyempre, batayin po natin ang ating pong mga kaibigan na mayroon pong mga birthdays, anniversaries, at mga kasiyahan sa kanilang buhay sa araw na ito. Happy birthday po at happy anniversary po sa inyong lahat. At siyempre sa ating pong mga kaibigan na mga nakikinig dyan sa kanilang mga tahanan, ay ingat-ingat po sa umagang ito at huwag po kayong magpa-ulan. Baka mahirap nang magkasakit, Brother Tan. Si Brother Bom nakikinig ngayon dyan sa temporary public market. Yung kanyang mga katabi, malakas ang kanyang, pag dumaan ako doon, malakas ang kanyang radio, ay Oba. nakakapakinig din. Maligayang pakikinig sa inyo dyan sa palengke, sa Amen. temporaring palengke. Siyempre. At siyempre, binabati po natin ang ating pong kasama sa control na assistant ni Sir Robert. At siyempre, ang pamunuan po ng radyo natin, good morning po sa ating lahat. Ang umagang ito ay talagang napakaganda ang ating pong pag-aaral sapagkat ito po ay pagsunod sa tinig ng Diyos. Ito po yung ikalawang bahagi. Noong nakaraang Miyerkules ay napag-aralan natin yung unang bahagi. At ngayon ipagpapatuloy natin ang pag-aaral sa paksang ito, ang pagsunod sa tinig ng Diyos. Yan, okay. Mahalaga, Brother Tan, ang pagsunod. Yes, mahalaga ang pagsunod. Ang ating unang mga magulang sangayon sa banal na kasulatan ay nahulog sa pagkakasala Opo. sa pamamagitan ng hindi pagsunod. Yan. Kaya, So mahalaga ang pagsunod. oo. Kahit saan antas tayo pumunta sa loob at labas ng ating bansa, ay mayroon tayong sinusunod na mga alituntunin, Brother Tan. Yes. Okay. At syempre, dahil sa mayroon tayong sinusunod na Diyos, sapagkat ang ating Diyos ay Diyos ng kaayusan, Brother Tan. Yes. So, kailangan ay maging mabuti ang ating komunidad. Yan, Brother Tan. So, dahil sa pagsunod ay nagiging maayos at nagiging maganda ang daloy ng ating kapayapaan, Brother Tan. Yes. Kaya dito ay mahalaga ang pagsunod sa tinig ng Diyos. Kaya ano ang dapat natin gawin habang nananatili sa atin ang liwanag? Aba, Magandang katanungan. Buksan po ninyo ang inyong mga banal na kasulatan. Ito po'y matatagpuan sa John chapter 12 verse 35. Ganito Opo. po ang sinasabi. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, ang ilaw ay kasama ninyo ng kaunti pang panahon. Kayo lumakad habang nasa inyo ang ilaw upang huwag kayong abutin ng dilim. Ang lumalakad sa dilim ay hindi nalalaman kung saan siya tutungo. Aba, mabuti ang salitang ito. Ito ay pinatunayan ng ating Panginoong Hesus, no? Na ang ilaw ay kasama ninyo ng kaunti pang panahon. Ang tinutukoy nun siya. Oo. Siya, ang ating Panginoon. Ang kausap niya dito ay yung mga alagad. Alagad. Kung sa ating panahon ngayon, Apo. ay dapat talaga tayong lumakad sa liwanag doon sa katotohanan. Opo. Para alam natin kung saan tayo pupunta. Aba, mahirap, Brother Tan, na lumakad na walang ilaw. Lalo na kung madilim. Oo. Yes po. Oo. Nariyan ang mararanasan natin na tayo madapa, mabunggo, o kung ano man ang hindi maganda na pangyayari sa ating sarili. Kaya dapat ay mayroon tayong ilaw na dala kapag tayo ay lumalakad sa dilim. Yes, sabi po sa Psalms, Mm. sa mga awit, sabi po ni David, ang salita mo'y ilawan
sa aking mga paa Amen. at tanglaw sa aking mga landas. Amen. So, alam naman natin, ang kanyang salita ay naitala sa banal na kasulatan. Opo. Yun ang magiging guide natin, yun ang magiging ilaw natin para hindi ho tayo maligaw kasi tanglaw daw sa aking mga landas, sabi ni David. Kaya dito ang hamon ay, kayo'y lumakad habang nasa inyo ang ilaw. Aba. Yes. So, May mga panahon, doon nakaraang linggo na pag-aralan natin, sabi niya, may panahon na iiwan tayo ng banal na espiritu. Oo. So, wala na, tayo'y mamumuhay sa pita ng laman, sa lahat ng kasamaan sa sanlibutan ito kapag pinighati natin ang banal na espiritu. Opo. Ngayon, Mm. ang sabi ng Panginoon, habang nasa inyo ang ilaw, habang mayroon pa sa inyong puso, ay lumakad kayo para lumakad kayo na kasang-ayon sa kalooban ng Panginoon Opo. para hindi kayo maligaw. At ang inyong tutunguhan ay alam po ninyo. Ang mahirap dito, Brother Tan, ay upang huwag kayong abutin ng dilim. Aba, Yes. dumarating pala yung kadiliman sa ating buhay. Paano Yes. yung Brother Tan? Kung pagka ikaw ay... Kasi ito po tunggalian ng dalawang bahagi, Opo. ng dalawang mabuti at masama. Ngayon, kapag tayo ay hindi na lumalakad sa liwanag, Oo. ay lumalakad na tayo doon sa opposite, Opo. doon sa kaaway na ng Panginoon Opo. na siyang humihila sa atin tungo sa pagkapahamak. So, dapat nandun tayo lalakad sa maliwanag. Oo. Ang dilim minsan ay ito yung abutan ka ng iyong kamatayan. Pwede, Oo, pwede. dilim. Hindi mo na kaya, wala na, sarado na, No. close of probation na sa iyo kapag ikaw ay hindi mo na kayang magpuri, hindi mo na Oo. kayang humingi ng tawad kasi Opo. wala ka na. Oo. Kaya habang may panahon at habang ikaw ay malakas pa, Brother Yes. Tan, ang payo sa atin ay lumakad tayo sa liwanag. Kaya yan, ang lumalakad sa dilim ay itong mahirap, Brother Tan. Kapag tayo ay lumakad sa dilim, kakapa ka dyan, no? ay hindi nalalaman kung saan siya tutungo. Yes. Abay, mahirap sa isang mandaragat o di kaya ay manlalakbay sa dagat kung wala siyang kumpas, Brother Tan. Yes. Hindi niya alam kung saan ang direksyon na kanyang pupuntahan o di kaya patutunguhan. Kaya dito ay binabanggit sa atin na tayo ay lumakad, huwag tayong lumakad sa dilim. At ang mahirap dito ay baka hindi natin alam kung saan tayo tutungo. Pwede bang mangyari yun sa ating buhay bilang isang Kristiyano, Brother Tan? Kasi nga sa tuwi-tuwi na ng ating buhay Apo. ay binibigyan tayo ni Satanas ng para mahulog. So kuminsan hunghang, lutang, hindi Lutang. natin alam kung saan tayo lugar. La. Pero ang sabi ng Panginoon, sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sabi niya, Opo. Amen. tumawag kayo sa akin, itong Amen. pangalan na to, itong diringgin ko kayo. Sasamahan ko kayo hanggang sa dulo ng sanlibutan, sabi sa Matthew. Kaya ang dilim ay hindi ito nagpapakita ng liwanag, Brother Tan. Kasi ang dilim ay absence of light, di ba? Ayan. Kaya sa buhay ng isang Kristiyano, kapag wala tayong liwanag, ay siyempre matatakpan tayo ng dilim. Yes. Okay. So kailangan bago dumating ang dilim sa ating buhay ay dapat ay makaalam tayo ng ilaw at ng liwanag ng ating Panginoon. Yes. Amen. Kaya dito ay napakalaga na tayo po ay marunong makinig sa tinig ng ating Panginoon. Yes, sumunod at makinig. Sumunod. Okay. Ganda, no? Kaya ang tanong ay saan tayo napapansin ba natin sa ating buhay kung anong meron tayo sa ating paglakad? Yung mayroon bang dilim, kunting dilim, o maliwanag, o kunting liwanag? Doon na papasok yung yung salita ng Panginoon. Yo, Ang amen. sabi ni David, sabi niya, ang salita mo'y ilawan sa aking mga landas. Magandang payo. Yes. Mm. So, ang salita ng Panginoon, walang iba, kundi Oo. yung banal na kasulatan ay ang payo naman sa atin, saliksikin daw natin ang banal na kasulatan sapagkat nalalaman natin na mayroon tayong kaligtasan
sa salita ng Diyos Amen. at mayroong buhay. Amen. So, kailangan nating pag-aralan. Yan, okay. So, nawa po ay nagkaroon tayo ng konting idea kung ano ang ating gagawin sa ating buhay, mga giliw naming mga tagapakinig. Okay, so mayroon ditong tanong na paano kung alam ng tao ang mabuti, ngunit hindi niya ito ginawa? Oh, magandang katanungan. Magandang Oo. katanungan po. Buksan po ninyo ang inyong mga banal na kasulatan sa James Apo. chapter 4 verse 17, Santiago 4:17. Ah. Kaya't ang sinumang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Sa kanya. Kasi nandun na yung hindi pagsunod. Oo. O narinig mo yung tinig, ang paksa po natin ay pagsunod sa tinig ng Diyos. Mm. Ngayon kung hindi mo narinig mo pero hindi mo sinusunod, ay maituturing po itong kalapastanganan sa ating Panginoon. Kaya Kasalanan po ito. oo, minsan nangyayari din yan, Brother Tan, no? Minsan yung ating halimbawa, yung ating anak, tinatawag mo, anak, halika na dito at Oh. Nagagalit yung ama kapag narinig tapos hindi sumusunod. O di kaya ay nakahiga pa yung anak at alam mo namang may ginagawa, pero gising ang diwa, pero hindi tumatayo, Brother Tan. Ay ito ba ay pwedeng mangyari sa tao na alam na tinatawag pero hindi hindi binibigyang pansin yung tinig? Maraming nakatala sa sa banal na kasulatan na pinapatigas ni Satanas ang kanilang mga puso. Aba, ay, Kaya, matindi. Pero tinatawagan tayo sa pagsunod. Amen. Kasi So, ibig sabihin, ang Panginoon ay panay ang tawag sa atin. yes, tinatawagan tayo sa pagsunod. Amen. Kailangan nating sumunod kasi kaluguran sa ating Panginoon na ang kanyang mga anak ay sumusunod sa kanyang Amen. salita. Kaya ito ay pahiwatig sa ating lahat na kailangan ay mag-response tayo doon sa tinig na yon. Yes. Yan, amen. Kaya mga gilo namin mga tagapakinig ay kailangan tayong mag-response. Okay? Madaliin natin yung pagsunod, yung pag-response doon sa tinig ng ating Panginoon sapagkat darating ang dilim, Brother Tan. Yes. Okay. So, mas mabuti bang iwasan na lang marinig ang katotohanan? Aba, May mga tao na Iwasan kaya ayaw ko mag-aral ng Biblia kasi nalalaman ko yung katotohanan kasi ayaw sumunod. Pero hindi po ganoon. Oo. Sabi po doon sa Proverbs 28 verse 9, oo. ang naglalayo ng kanyang pandinig sa pakikinig ng kautusan, maging ang kanyang panalangin ay karumaldumal sa ating Panginoon. Aba, ito ang matindi. Darating yung panahon na mga kailangan ka sa Panginoon, magiging karumaldumal ang iyong pakikipag-usap sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin kasi inilayo mo ang iyong pandinig para hindi mo na lang may mga ganyang rason talaga na kaya hindi ako na kaya ang iba ay huwag na lang makinig. wag na lang makinig kasi para hindi na Pero lang, hindi parang, ganun hindi na lang bara-bara na lang to. Oo. Hindi nga ganun ang ating buhay dito sa lupang ito. Kundi dumarating talaga kahit saan ka pumunta, dumarating yung ikaw ay makorner. Sa ating pamahalaan, mayroong mga 'di ba, yung hindi mo pwedeng sabihin sa korte na inosente ako diyan, hindi ko alam yung batas. Hindi ko alam. Oo. Ganon din sa Panginoon. Oo. Kaya magiging karumaldumal kasi hindi mo inalam Kasi Oo. may payo sa atin. Opo. Tapos maraming ang lahat naman ng mga pinagbili ng Panginoon halos sa ating pamahalaan ay yun ang nagiging basihan. O edi talagang dapat Para bang isisisi pa sa iyo yung hindi niya pagkaalam Yes. sa salita ng ating Panginoon. Pwede ba yon? Excuses no one, ang innocence of the Lord. Okay. So ngayon ang naglalayo ng kanyang pandinig, ang sabi dito ay mahirap, no? Mahirap sa buhay ng isang Kristiyano. Okay? Maging ang kanyang panalangin ay karumaldumal. Iba yung marumi sa karumaldumal, Brother Tan, yung stain, halimbawa yung damit mo ay namantsahan, iba yun kaysa karumaldumal, no?
may ano yun, may Malaki ang malaking diferensya. diferensya. Yung karumaldumal, kahit na linisin mo yan, ano mo yan, yung lagyan mo ng mga Sonox, kung ano, ay hindi mawawala yung kanyang dumi o yung kanyang mikrobyo. Kaya yan, no? So, not like doon sa stain, ay pagka nilagyan mo ng Sunrox, ay mawawala ito. Yan. Okay. So ano ang dapat natin gawin kapag nagsasalita sa atin ang banal na espiritu? Yan, Sabi po Brother sa Tan. Revelation chapter 3 verse 22, Apocalypse 3:22. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng espiritu sa mga iglesia. Okay. Ganda, no, Brother Tan? So, gamitin natin ang ating pakikinig kagaya ng ginagawa natin. Ito ay pwedeng panonood, pakikinig sa radyo. Gamitin natin ito na magandang pagkakataon para madagdagan ang ating kaalaman Amen. tungkol sa salita ng ating Panginoon. Tama po Hindi yun. yung ilalayo natin yung ating pandinig, Oo. iiwasan natin. Oo. Ang sabi po, nakatala sa banal na kasulatan, na magiging karumal-dumal ang ating panalangin. Hindi nadidinggin ng ating Panginoon. Yun Ibig sabihin, yung tamang hindi nadidinggin ng context Panginoon talaga. ang Oo. ating panalangin kapag patuloy natin pinagmamatigas ang ating mga puso. Inilalayo natin ang ating puso't isipan doon sa salita ng Panginoon na makakabuti para sa atin. Hindi lamang sa ating pamilya, sa ating komunidad, sa ating pamahalaan. Kasi ang tinuturo naman ng banal na kasulatan ay magiging mabuti kang tao sa iyong kapwa. Tama po yun. Kaya dito, yung pinapatigas mo yung iyong puso, ibig sabihin ay hindi mo na maalala yung Panginoon kapag ka dumating sa iyo ang ganitong kalagayan na yung nilalayo mo ang iyong pandinig o karumaldo o yung iyong panalangin ay karumaldumal. Yan. Okay. So, mahalaga, Brother Tan, ang makinig. Yes. Kaya makinig at sumunod. Yan. Kasi ito pagsunod sa tinig ng Diyos. Okay. So, ngayon po ay kailangan nating pakinggan ang tinig ng ating Panginoon. Samantalang, kayo at ako ay malakas pa, may panahon pa tayo, may hindi pa dumarating yung kapighatian sa ating buhay. Okay? Kasi darating yung kapighatian, Brother Tan, na sa ating buhay. Na minsan Yes. ay mas lalo nating inaalala yung mga ganung bagay kaysa pagsunod at pakikinig sa salita ng ating Panginoon. Yung 50 taon, 70 taon, Oo. ang sabi ng banal na kasulatan, maigsi lang ang buhay ng tao. Oo Sabi nga. sa James. Oo nga. Sabi sa James, ang buhay daw ng tao ay parang singaw. Singaw. Parang singaw lamang. Oo. Pagka ikinumpara natin sa sinaing, nakita nating lumabas ang singaw. Sabi ni Santiago, parang singaw. Oo. Nakita mong lumabas, pagdakay nawala. Oo nga. Ganun lamang kinumpara ni Santiago ang buhay ng tao sa sanlibutan ito. Kita mo na malaki ang katawan, malakas, oo, masigla. Pero hindi pala 'yon ang exemption para ikaw ay patuloy na mabuhay sa lupang ito. Yes, bigla-bigla lang nawawala na. Bigla nga, oo. Ay kaya dahil ang buhay ay maigsi, gawin natin itong kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Opo. Gawin natin ang kanyang kalooban. Opo. Kaya yun ang rason ni Santiago kaya ikinumpara niya sa Isang buhol. sa isang singaw. Oo. Ang buhay ng tao, sabi niya ang buhay ng tao ay maigsi lang. Parang singaw. Ay, tayo, pagka nakita natin yung singaw, ay tuwang-tuwa na malapit ang maluto yon. Kaya gawin daw nating kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon ang ating buhay nito. Gawin Tama daw po nating yun. haing buhay sa harapan ng Panginoon. Paghain, ibig sabihin kalugod-lugod. Kasi may kalugod-lugod na hain. May mga Amen. hain na. At saka yung dito, yung magandang singaw, ay talagang naamoy mo. Parang singaw lang, Oo. mabilis. Ang lifespan ngayon, sa kalalakihan, talagang maigsi lang Opo. ang lifespan Ay, oo. ng lalaki Tama po kumpara sa mga babae, sa mga pag-aaral. Ano ito, pang buong mundong pag-aaral, Oo. maigsi lang
Oo. Kaya ako nga sabi ko sa asawa ko, ako ay ano na, Ilan? di ilang taon na lang kasi maiksi lang lifespan eh. Ano lang eh. Ay, ako nga 55 na ako eh. Parang kailan lang. Parang ano lang. Pero pag naging kalugod-lugod, kasi itong ating programa ay tinig ng pag-asa. Opo, Nagbibigay amen. tayo ng pag-asa. Bagaman may kamatayan sa sanlibutang ito, Tama alam po. natin na ang lahat, nakikita naman natin na yung ating mga magulang parang kailan lang, buhay, ngayon wala na. Oo. Pero binibigyan tayo ng pag-asa. Ang sabi ng banal na Oo. kasulatan, bagaman kayo ay mamatay, Tama po yun. sabi niya, ay mayroong Mayroong pag-asa. pag-asa. Kaya itong pamagat ng ating programa ay Tinig ng Pag-asa sa Adventist World Radio ay nagbibigay tayo ng pag-asa bagaman may kamatayan. May mga pangako kasi ang Panginoon Oo. sa ano eh, na siya ay babalik at yung mga namatay, sabi niya, ay kanyang bubuhayin at bibigyan niya ng gantimpala Oo. kapag ka ikaw ay sumunod sa kanyang Yan. tinig. Ito yung ano Tama na, yan. pagsunod Kaya sa tinig. sa buhay natin ngayon ay iiksi talaga ang buhay mo ngayon, Brother Tan. Unang-una, ma-stress ka. No? Dati, stress lang. Ngayon, mayroon ng depression. Mayroon ng anxiety. Oh? Sila misis, malaki ang problema nila sa eskwelahan kasi napaka-sensitibo ng mga bata, tapos yung depression, maraming mga bata ngayon na kailangan ng talaga professional intervention kasi nadidepress sa loob ng eskwelahan. Kaya yung iba binibigyan nila ng pagkakataon na modular na lang, kasi kapag isinama mo doon sa regular, sa regular class ay nadidepress talaga. Na pag tiningnan, parang ako binabalikan ko yung pag-aaral ko nung high school ako. Ay parang baliwala lang. Oo. Yung parang maliit lang na bagay sa atin. Ngayon yung maliit na bagay na yun, napakalaking bagay sa mga bata. Talaga. Kaya nadidepress. Oo. Ay, tama yun. No? Madidepress ka kapag yung mundo mo ay maliit lang ang yung nagiging sakop nito, Brother Tan. Unang-una ay kasi tayo, mga bata ngayon, kabataan ngayon ay talagang hanggang doon lang, mag-aral, uwi, cellphone, uwi, kain. Sa kwarto, cellphone. Ganun na lang ang buhay, Pero sa atin nung mga unang panahon, uwi tayo, aral, trabaho. Kain. 'Di ba? Oo. Ay wala. Kaya at saka mahilig tayo sa socialization noon. No. Ay ngayon kasi sa ano na lang sa gadget, na lang. Malaking epekto ang gadget. Tama po 'yun. Malaking epekto. Malaking tulong sana sa kanilang pag-aaral. Opo. Kasi talagang si AI. Tama 'yun. At saka ubusin talaga yung oras mo. Kahit tayong mga matatanda, Brother Tan, no? Pag pag nawili na tayo sa ating pinapanood, Brother Tan, ay talagang malalayo tayo doon sa focus ng ating buhay. Minsan minsan mawawalan tayo ng time sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, sa pag-uusap sa loob ng tahanan, yung makausap mo, minsan 2 minutes lang ang time natin sa ating mga anak o makakausap natin yung ating mga anak o kasama sa bahay, di ba, Brother Kaya Tan? pinapayuhan tayo ngayon na yung ating gadget ay hindi masama. Itong ating gadget. Gamitin natin ito sa mabuti. I-educate mo dapat. Gagamitin natin kahit sa pag-share lang ng mga verses sa Bible, ng mga text sa Bible, ay yun ang gagamitin natin. Amen. Bagaman marami, alam natin na talagang hindi pa pansinin yung ganon. Hindi pa pansinin. Kasi iba ang gusto ng mundo, iba ang gusto ng sanlibutan. Ayun talaga. Pero may mga tao na mga uhaw ay makakapagbigay ka ng pag-asa. Kaya kahit papaano, kasi ito yung komisyon na ibinigay sa atin ng Panginoon. Sasabay tayo sa paglago ng sanlibutan, gamitin natin para matupad natin yung komisyon na iniwan bago umakyat ang ating Panginoon sa langit. Kaya talagang totoo rin ang sinasabi ng Biblia na sa mga huling panahon, tayo ngayon ay nasa huling panahon. Yes, na masasabi natin na tayo ay nasa huling panahon. Ang lahat ng signs
of the times. Oo. Yung Oo. lahat ng mga signs na iniwan sa Bible ay natutupad sa ating kapanahunan. Mm. Ay kaya ganun talaga. Oo, opo. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag kayong manghinawa kasi sabi niya hindi ko kayo iwan. Ako'y isa sa inyo hanggang sa dulo ng sanlibutan. Yun ang magandang pangako ng ating Panginoon. Yes. Okay. So, napalayo na tayo, Brother Tana. Okay. So, ang buhay natin ngayon ay mahalaga sa piling sa mata ng ating Panginoon. Yes. So, bigyan natin ng pansin ito sa pamagitan ng pakikinig, pag-aaral, Yes. at pagsunod sa salita ng ating Panginoon. Kailangan dito Amen. yung intentional, Brother Tan. Yes. Ang pakikipagrelasyon kasi sa ating Panginoon, ito'y intentional. Amen. Hindi lamang ito darating sa iyo na Oo. gusto mo ng pero hindi intentional ito. Gusto mong makipagrelasyon sa Relasyon. Panginoon, sa Panginoon. Parang sa lang yan, sa pakikipagrelasyon lang yan sa iyong kasintahan. Intentional. Opo. Talagang sasabihin mo kung ano yung pakay mo. Sasadyain. Ganon din sa Panginoon. Mm. Intentional na tayo ay makipagrelasyon. At dapat ay hindi lamang malabnaw na klase ng relasyon. Malalim na relasyon Relasyon. sa ating Panginoon. Yun ang Talaga, gusto. rooted talaga. Yung mayroong ugat. Yun. Oo. Para maging malalim, Oo. sabi dapat ay Abunuan mo. mayroong tayo grounded in the Bible. Amen. Yan. Oh, yun. Kasi tama po yun yun ang tanging natin sa Panginoon pag-aralan yung kanyang salita, iniwan niya yung kanyang salita. So dapat ay maging grounded tayo sa banal na kasulatan. Tapos mayroon iniwan din na mission. Focus on the mission. Yan. Yan. Grounded in the Bible, focus on the mission. Aba, maganda yan, Brother Tan, no? So, ang tanong ay, saan ba tayo nakafocus ngayon? Yan. Ayun nga yung sinabi mo kanina. Yun na yung sinabi mo kanina na tayo ay nabubuhay sa huling panahon. Ang sabi sa banal na kasulatan, sa huling panahon, Oh. ang mga tao Perilous time yan. ay yung maibigin. Medyo masakit-sakit pero lahat naman Matindi tayo. yun, marami doon yun. Marami, Oo. kasama tayo doon. Oo. Sabi niya, maibigin sa salapi, Oo. maibigin sa sarili. Yan, Oo. yun yung kaya, matitigas ang ulo ba? yes, yun yung iniwan ng Oo. Panginoon na na sign, Oo. na sabi niya, malapit na akong bumalik kapag ganyan na ang nakikita ninyo sa Oo. sanlibutan. Opo. Kaya yan. Okay. So, mayroon ditong bilin sa atin. Kung piliin kong sundin ang Diyos, pababayaan kaya niya ako. Nung tanong, Oo. sabi. Ito po sulat ni David Oo. sa Psalms chapter 37 verse 25. Opo. Ako'y naging bata at ngayon matanda na. Aba. Gayon may, hindi ko nakita na ang matuwid ay pinabayaan ni ang kanyang mga anak ay namamalimos ng tinapay. Aba, ito ay karanasan ni Haring David Yes. sa ating Panginoon. Mhm. Kasi sabi niya, ako'y naging bata at ngayon matanda na. So ngayon, nakita niya ang yung patnubay ng ating Panginoon sa kanyang buhay, no? Dapat ay hindi lang mananatili lang yung ating bata ang ating relasyon sa Panginoon. Yes. May mga may mga katanungan ko minsan. Mm. Sabi niya, Panginoon, ginawa ko naman ang inyong kalooban. Sinunod ko ang inyong mga utos. Bakit ganito ako? Parang pinabayaan mo ako. Yun yung mga katanungan yung mga tanong ng mga tao. Mga tao. Pero sabi sa banal na kasulatan, tayo sa sanlibutang ito ay tinawagan ng Panginoon hindi para sa mabuting buhay, sa magandang buhay. Sabi niya, tinawagan tayo ng Panginoon para sa pagbabata. Oo. Sa medyo mababaw-babaw na noon ay para sa pagtitiis. Ibig sabihin, hindi magandang pasarapan? hindi. Hindi magandang buhay ang daratan mo. Kung babalikan natin yung 12 alagad, isa lang doon ang nakaranas na namamatay na natural death ng katandaan. Lahat 'yon
kalimitan sila ay taga-Asia, Oo. pero kalimitan sa kanila ay namatay sa Europa. Tama Oo. At namatay sila sa Mga sa parusa usa, oo. dahil sa salita ng Panginoon. Oo. Kung Kung titingnan mo, nagano si John yun ang nakaranas ng natural death. In exile siya sa island of Patmos, sabi niya, Panginoon, kulang ba yung aking paglilingkod? Bakit? Sabi niya, pinabayaan mo ako sa isla na ito. Oo. Pero hindi pa tapos yung kanyang pananalita, nasa likod niya na yung Panginoon. Oo. Si Pedro, doon sa Roma, Mm. pinako ng patiwarik. Pero kaligayahan sa kanya ang pagsunod sa ating Oo. Panginoon. Hanggang sa kamatayan. Kaya tinatawagan daw tayo para sa pagtitiis. Hindi para sa masayang buhay. Medyo Abay, mahirap may- pala, no? mahirap Mm. makipagrelasyon sa ating Panginoon sa sanlibutan. At lalo pat marami rin talagang ino-offer ang sanlibutan. Kayamanan, magandang buhay, magandang kotse. Oo. Hindi ko Siyempre, sinabing masama yung Yeah. magkaroon ng magandang kotse, magandang pero ang ating talagang pinaka inaano ay yung pagsunod natin sa ating Panginoon, yung Okay. pakikipagrelasyon natin. Parang ano yan parang kung ikaw ay isang atleta or kwan, ay kailangan mo magsakripisyo, Yes, Brother Tan. mag-training. Mag-training, oo. Yung tagumpay, yun na yung kaligayahan. Oo, oo. Pag ikaw ay nagkaroon ng tagumpay. At tayo bilang mga manlalakbay, bilang Oo. mga mananakbo sa Opo. sanlibutan ito, ay kailangan nating magtiis. Pero may darating na tagumpay na ipagkakaloob ang ating Panginoon. Amen. Okay, ang ating oras ay ganap ng alas 10:50 na pala. Okay. So ano ibinigay ng Diyos sa mga taong nag-iingat ng kanyang pananampalataya? Ayan na, Brother Tan. Ayan na, Maganda, no? Oo. Ito'y sulat ni Pablo Mm. sa kanyang kaibigan na si Timoteo. Ito'y matatagpuan sa 2 Timothy chapter 4 verse 7 and 8. Sabi Apo. niya, nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Aba. Natapos ko na ang aking takbuhin. Mm. Iningatan ko ang pananampalataya. Amen. Kaya mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katwiran Aba. na ibinigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon, at hindi lamang sa akin kundi sa lahat din naman na mga naghahangad ng kanyang pagpapakita. Amen. Mabuti yung Sabi, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Ibig sabihin, namuhay siya sa sanlibutan na ito kasi ang buhay sa sanlibutan na ito pakikipagbaka, pakikipaglaban. Oo nga. Kasi ito labanan ng mabuti at Oo, masama. tunggalian. Pero, tunggalian. Pero sabi ni Pablo, sabi niya, ako ay nakipaglaban ng mabuting pakikipaglaban. Oo. Natapos ko yung aking King takbuhin. takbuhin. Kasi isinulat niya itong itong sulat na ito kay Ito? Timoteo. Siya ay nasa kulungan na. Oo. Handa na Payo niya ito Oo. Payo niya ito kay Kay Timoteo. Timoteo. Sabi, No. nakulong Nakipaglaban, siya oo. nung isinulat niya ito. Alam niya, nahatulan na siya ng kamatayan. Ito'y sa Roma din naman Oo. siya. Sa Roma siya namatay. Kaya sinasabi niya na ako'y nakipagbaka ng Lawa. mabuting pakikipagbaka. Kaya sinabi niya na tapos ko ng aking takbuhin kasi nasa kulungan na siya. Okay. So sa buhay natin ay meron pa tayong mga takbuhin, Brother Tan, no? Yes. Okay. So isama natin ang ating Panginoon sa ating mga takbuhin. At huwag nating kalimutan na handang tumulong, magkalob sa atin ng iba yung kalaman ng ating Panginoon kapag tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Kaya yung takbuhin mo, kaibigan, ay malalampasan mo yan at makakayanan mo yan kapag kasama mo ang Panginoon, sapagkat ang buhay natin sa lupang ito ay hindi lamang magtatapos sa kahirapan, kundi mayroong gantimpala ang ating Panginoon. Yes. Ang tayo dito sa Pilipinas, ito Kristiyanong bansa. So kapag ka Oo, Southeast Asia tayo lang ang kapag ka ikaw ay Kristiyano, Oo. ikaw ay tagasunod ni Kristo, kaya tayo naka-attach sa atin yung pangalan ni Kristo, Kristiyano Oo. tayo. Ang buhay daw natin sabi ng mga Kristiyano, ang buhay natin sa sanlibutan ito ay paglalakbay. Hindi talaga tayo Hindi, stranger tayo dito. stranger tayo dito. Tayo ay inihanda ng Panginoon
na mga ano ba ton, na manirahan sa langit. Opo. Tayo'y manlalakbay lamang sa sanlibutan ito. Kaya Oo. mahirap bilang manlalakbay, mahirap ang magiging daraanan natin, pero sa dulo nito ay ang gantimpala ng Panginoon na ibinibigay niya sa bawat isa sa atin. Yes, okay. May suggestion dito na panalangin kung tayo daw ay kung gusto nating makiano, sabi po dito sa ang suggestion na aking kinikilala na ang banal na espiritu ay patuloy na gumagawa sa aking buhay. Amen. Ang banal na espiritu kasi yun yung mga nagbubulong Bulo sa sa atin na wag mong gawin yan, masama yan. Yeah. Kung kaya aking susundin ang kanyang tinig, pinipili kong italaga ang buong buhay ko ngayon kay Jesus at manindigan kasama ang kanyang bayang sumusunod sa kanyang kautusan. Yan. So, yan po ang paalala sa ating lahat, no? So, nawa po ay nagkaroon tayo ng liwanag sa ating buhay, sa ating pag-aaral sa umagang ito. At nawa po ay panatilihin natin na ang liwanag na ito ay lagi nating saliksikin. Yes. Okay. Okay. Oh. Sige, dyan po natin tatapusin ang ating pag-aaral ng ating banal na salita upang naway mabigyan tayo ng inspirasyon na intentional na tayo ay makipagrelasyon sa ating Panginoon. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon, tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, mahabagin at makapangyarihan po kayo sa lahat. Sa umagang ito, Panginoon, nagagalak ang aming mga puso na minsan pa pinaalala nyo sa amin, Panginoon, kung gaano kahalaga na aming pakinggan ang inyong tinig at sundin ang inyong banal na kalooban. Ang aming dalangin, mahal na Diyos, inyong pagkalooban ng kapangyarihan ang mga katotohanan ito na manatili sa aming mga puso. Mamuhay kami na sumusunod sa inyong banal na kalooban. Makita sa amin ang tunay na karakter ng aming Panginoon. Amen. At makapagdala ng mga kaluluwa sa inyong banal na paanan. Salamat, Panginoon, sa patuloy na buhay at kalakasan na inyong ipinagkakaloob. Tunay na napakabuti nyo sa bawat isa sa amin. Pinapagaling nyo kami sa aming mga karamdaman. Maging ang aming mga kaibigan, mga kapatid, at mga tagapakinig na may mga karamdaman, may mga suliranin, ang aming dalangin, Panginoon. Kayo ang Diyos na nagkakaloob ng lahat ng pangangailangan. Inyong ipagkaloob ang mga pangangailangan ng aming mga kapatid na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkalinga. Maraming salamat na patuloy niyong tinutugon ang aming mga dalangin. At sa pansamantalang paghiwa-hiwalay namin, ay samahan kami, ingatan, makarating kami sa aming mga tahanan na taglay namin ang kalakasan ng pangangatawan. At sa sunod na Merkules ay makapag-aral muli kami ng inyong banal na salita at mabigyan kami ng inspirasyon upang mabuhay na ayon sa inyong banal na kalooban. Salamat sa pagdinig at pagtugon sa aming mga dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay. Salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.